nagtatrabaho siya sa GMA Network. So yun, sabi ko la, ang sabi niya is meron siyang message. Dito sila na pa-plug sa rin. Kung saan nag-aral dati si Miss Ana Halandoni. Yo, what's up? Good morning mga Tsepo. Yan, shoutout sa lahat ng mga viewers na sumusuporta sa akin. Maraming salamat po. So ngayon mga Tsepo, sasamahan ko ang aking dalawang pamangkin din ni Miss Ana Halandoni, si Prince tsaka si King, para magpa-enroll dito sa eskwelahan. So August 5 na mga Tsepo. So sasamahan ko sila. So nandoon na po sila na may binili lang po ako dito sa tindahan. Alright, so malaking paaralan to mga Tsepo. May elementary, school, high school at college. So isang nito, malaki eskwelahan to at ay na nga yung eskwela nito, maganda rin. Maganda dito kung saan nag-aral dati si Miss Ana Halandoni dito sa school nito, no, sa IMUS, Cavite State University. Ano ba ito? Campus IMUS campus pala yan. Nauna yung campus. So ayan, dito yan, pupunta ko yung aking dalawang kapatid, dalawang pamangkin ko doon, nasa loob na po sila at magpa-enroll na. So mahabang pila, so papunta na tayo doon. Ito yung school nila. Meron din dito mga Tsepo, yung anong tawag dito, fire. Ayan, ito na tayo. Tapos syempre may mga tindahan din dito, mga pwede mag-recess sa mga bata. Ayun ang elementary no mga Tsepo. Tapos yung isa doon, college doon po sa kabilang building. So dito na tayo. Ayan ang kanilang school. General, ano ba ito? Emilio Aguinaldo National High School. Ayun, Emilio Aguinaldo. Pasok tayo. So ayan, lahat mga nakaupo niya mga Tsepo, nagpapa-enroll. Ready na kayo sa eskwelahan mga kids? Tatawa-tawa mo din yan. Ano tayo? So yung iba mga Tsepo, may mga pasok na sila, yan, naka-uniform. Ayun pala yung itsura ng uniform nyo, no? White and anong tawag sa kulay na yun? Yung isa sky blue. Tapos yung sa inyong panlalaki, parang ano din yan eh. Hindi, iba yung blue, sky pants. Anya, yung pants na iba yung pagka-blue niya, parang may ano ng black. Dark blue, ganyan ba yung tawag na yun? Yung sa pambabae, sky blue. Ayan, hello, good morning ma'am. 7 po. Ayan ating mga magigiting na maestra. So naalala ko mga Tsepo yung yung nag-aaral ng elementary at saka high school. Kaso lang mga Tsepo, hindi ako nakatapos ng high school. Ano lang ako, second year high school lang ako. Ay, hindi pa nga nakatapos ng second year high school din, napatigil ako eh. Galingan nyo sa pag-aaral dahil nakasupportive ang inyong nagpaparal sa inyo, syempre. Ayun. Ang pangalan nito General Emilio Aguinaldo. Ano ba yung ito? National High School. Magandang school to, malaki. Ang daming pila oh. Yan, shoutout sa lahat po ng mga magigiting na maestra. Yan, sa lahat po ng mga teacher, shoutout po sa inyo lahat. At salamat dahil maraming mga bata at mga estudyante na nakapagtapos dahil sa mga sa mga mabubuting tinuturo ng ating mga maestra. Ayan, shoutout sa lahat po ng mga maestra at sa mga principal. Ilang kaya to? Ilang building?
libutin nga natin to. May nagbablog din dito. Vlog, video muna ako. Ganito ka na. Hanggang doon lang tayo. Doon sa may vlog. So, titingnan lang natin kung gaano kalaki yung ano nito. Ayusin mo, oh. Kung gaano kalaki yung parang ano nito. So, pagkano, dito sila na pa-plug sa rin. Shout out sa ating mga estudyante. Samba. Shout out sa ating mga estudyante. Ito yung ano yan, office siguro. Dito nga yung pagka may katulad ito, sigurado pagdating na susunod na linggo, ipapatawag na natin dito sa principal. The guidance. Malaki din pala rin, malaki lalo na doon sa college. Panigurado malaki din yun sa kabilang building, tapos sa elementary dito sa kabila. Dami mga nakapila. Bago pag-elementary lang yun. Alright, so ang haba ng pila ng mga tepo, malapit na kami dito sa office. Ayan. Haba ng brother, parang problemado ka. Hindi pa nakapag-enroll si King. Mukhang marami nang iniisip nito ah. Ano kaya iniisip mo? Tapos si Prince, nandoon na po sa office sa loob. Alright, so ayan mga tepo, na-enroll na natin ang dalawang poging lamig. So, dami na may inayos pa po kami. May pinilapan, ito, yung mga requirements nandito na. Punta lang kami sa room at ibibigay namin yung mga requirements, syempre yung card para malaman namin kung anong section nung ano nila, school na papasukan nila, yung kung anong room. May canteen din pala dito. Dulo, ano ba sabi? Shout out sa mga estudyante. Sa dulo daw ah. Dito ba? Alam mo ba, sayang ko yung dito pala yung cover court. Di pala yung palaruan ng school naman dito. May volleyball kaya dito. Para ka lang sa beach lang, may kubo-kubo rin. Aba, mahaba pala ring anong ito, cover court. Mahaba itong school nito, malaki. Ayun, meron pa doon isa. Second floor daw yun ah. The estudyante mga tepo. Ha? Ay, kantina ba yan? Di sa taas ayun, meron pa yung taas oh. Hindi. Ha? Kantin. Kantin ba? Ay, di sa taas. Baka dito yun, sa dulo. So, hinahanap lang namin yung room. Hindi namin kabisado pa dito. Tatanong tayo, magtatanong. Oh yeah. Hawakan mo nga King. Hawakan mo mabuti ha, baka mga ano.
Nag-aaral na si King ng high school, grade 7, no? Tanong mo kaya, hindi natin kabisado baka dito yun. Laki kasi. Second floor. Second floor. Science Laboratory. O, so mag-aaral ka ng mga ano. Oh. Library Media Center. Alright. Sa dulo, ano ba? Dulo? Sa dulo raw. Ito, dito ata. School library. So ngayon, dito nga ipabasa yung ano. Ang dami estudyante po no, ang ano ito, mga room. Ito pang hapon. Yung kanina makatepo pang umaga. Ito pang apat. Oh, apat na pala pag the building. Oh, yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. So dito tayo mamaya, mayroon pang klase. Ayan, yung kay. Dito na tayo sa ilang palabag to? Ha? Second floor. So ayan ang mga tepo. Pagcore. Yung estudyante. Madaming panghapon ano. Kailan tayo ulit? Grade 10 yan, saka grade 8. Daming panghapon. Tayo ay pipila ulit. Right, so yan, last na kay King. So pupunta na kami sa school ni King. So labasan na yung mga estudyante. Aray ko. Filipino department. Hindi yun. Kay Ma'am Susan. Ha? Filipino department. Doon tayo. Hindi nga yun. Doon nga. Ay labasan ng mga estudyante. Dami oh. Uy, pore. Uy pare! Sorry! Pare! Dito. Alright. Okay, so nandito na po kami yan sa EBS. So, si King naman ang sunod namin enroll. Tapos na si Prince. So, pwede na po siya pumasok bukas ng 5:30, no? Pasok ka 5:30. So, gising ka mga alas 2. Oh, syempre, maliligo. 1 oras. So, Mag-BBS 1 oras. Oh, ganyan ko kumilos eh. Ayan, so labas ng mga estudyante, ang dami, grabe mga tepo. Dapat gumising ka ng maaga. Gumising ka ng maaga. Mga alas 4. Oh, 5:30 ang pasok mo eh, kaya bilisan mo lang kilos, babiyahe ka pa. niluto ko. Tapos breakfast niya itong isa. Ay, di dalawa kami. Kuya na. Ay, hindi pa nga natin alam kung anong... Sabi, grade 7 tsaka grade 9. Aba, tingnan natin mamaya kung anong section ni King. Alright, ayan. Shout out sa mga estudyante at sa mga teacher na magigiting diyan yan. Kila sir, shout out. Dami oh. Alright, so ayan mga tepo, good morning. So, ang oras natin ay 2:30 na po na madaling araw. So, nagising ako kanina pa na mga tepo, na alimpungatan ako. Ayan. Ngayon, mga tepo, meron akong post na video sa Facebook ko sa Matepo Roji, no? May nabasa ako doon sa post na yon, so in-screenshot ko yon, then ipapakita ko dito sa gilid. Ayan, sa gilid nito yung comment na yon, no?
nagtatrabaho siya sa GMA Network. So yun, sabi ko la, totoo ba to, legend to ka ako, sabi ko ngayon. Kaya hindi ako ngayon makatulog. Hindi ako makatulog ngayon. So kanina pa nga ako gising, mga 1. Kaya ayun, inisip ko yun, sabi ko totoo ba to, GMA Network, yung mga re-reporter, no? Ayan, sabi ko kung nga rin legit. So pero sisiguraduhin ko muna kasi alam niyo naman maraming scam sa mundo, no? Kaya sisiguraduhin ko muna ito, yung comment niya. Tapos ang sabi niya is mayroon siyang message sa aking messenger yun. So chinik ko yung aking messenger, so meron nga. So basta isesend ko na lang dito yan, yung message sa akin. Ang haba, ganyan, sabi gano'n ko, sabi kung pwede daw kami magsama sa kumbaga yung interviewin, no? So yun, pero pinag-ano ko muna talaga, pinag-isipan kung totoo ba to, o legend lang, o scam lang ito. So bukas magtatanong ako sa akin pinsan na si Ann Halandoni, no? Ipapabasa ko yun sa kanya. Tapos pag ayun totoo mga tepo yan, so panigurado i-interviewin tayo nito sa GMA Network, yung sa mga reporters, no? So shout out po sa lahat ng mga reporters natin na yung mga nagbabalita. So ayun ay mga tepo, about sa bagyong Karina na nag-click. So hindi pa naman to maabot ng 100,000 views yung aking videos na yon nung nakaraan na bagyo. Siguro naka 10 days na nakakalipas. Hindi ko akalain, no, tepo, ganito. Kaya pala kanina bigla akong nagising, nalimpungatan. Yung pala, pag check ko ng cellphone, may nag-comment, parang ganun, ganun, hello sir, sabi ganun. Tapos yun, hindi na ako makatulog. So bukas pupunta tayo sa bahay ni pinsan Ann Halandoni, no? So nandidini ako ngayon sa Imos, dito sa Villa Silina, no? Meron tayong viewers dito nag-comment, taga phase 3 ata siya. So shout out sa iyo kung mapapanood mo yan. Dito lang ako sa may pagpasok ng gate. Bali 4 na kanto lang, kaliwa, kanan. So dulo kami yan kay sir, kasi naman po sir o ma'am, yan dito lang po ako sa may 4 na kanto street, no? Ayan. So ngayon daw makatulog mga tsepo. Shout out kay Ate Kay, yung kachat ko nga po ngayon si Ate Kay. At ngayon August 6, so binabati ko si Ninang May Santos. Hello po sa inyo, Ninang May Santos. Happy birthday po sa inyo. Ayan, so mag-iingat ka po lagi, Ninang May, sa iyong trabaho, sa iyong mga pinupuntahan. God bless po. So maraming salamat dahil marami po kayong natulungan na tao, yung mga nangangailangan. Sana marami pa sa inyo dumating na blessing. So Ninang May, ulitin ko happy birthday po sa inyo. At shout out kay Kuya Kay. So kasat ko nga si Ate Kay, si Mrs. Kay po. Ayan, good morning ko. So hanggang ngayon nagkaka-chat pa rin kami to. Hindi ko lang po ma-replyan pa. So after po nito ang vlog, re-replyan ko yan. Ingat ka po din palagi Ninang May. So ayun, abangan nyo po yun, Ninang May. Meron po akong isesend sa iyo. Okay. At ayun nga, so balik tayo dito sa grabe, hindi ako makatulog. Mag-alas 3 na. 2:36. Ayun.
pag ito mangyari no mga tepo, syempre, tayo nito. Parang, syempre, first time ko na mag-ano ng ganito, na may mag-message sa akin ganito. Pag ito ay matuloy, syempre, kakabahan ako dun. Ay, ganda. Makikita tayo ng ating mga kababaryo doon sa Bukana. Oh, si ano to si ganito, si Rogie to, si Mateo to, ba? Oh, di ba? Siyempre, rin, nakakakaba din pagka ganito. Kung talagang magiging totoo lang to. Siyempre, simple lang tayo na mga typo. Simple lang yung pagkatao natin. Kaya, tayo. Maging okay tayo sa mga viewers. No? So, kaya sa mga nagko-comment naman na hindi maganda. So, maraming salamat pa rin po sa inyo dahil pinapanood nyo pa rin yung aking mga vlog. No, ayan. Kahit yung iba ay nahihilo na, hindi natatapos yung video. So, pasensya na po kayo kung malikot o yung magalaw. Siyempre, pinapakita ko lang yung paligid ng sa vlog ko para makita nyo po yung mga view, no, lalo na nga doon sa marami kasi nag-comment na nakakahilo yung vlog ko doon sa baha na doon nga po sa SM Bacoor, yung bagyong Karina. So medyo na ayun naman mga typo, in-stabilize ko kaso nga lang yung isang video sobrang likot ay hindi na-stabilize ko yun kaso namatay yung CP ko. May ginagawa ko yun bago ko po ako nag-edit mga typo, in-stabilize ko yun para hindi po magalaw yung video. So yung isang video na yun medyo mahaba yun, ilang minutes ata yung mga 2 minutes mahigit. So in-stabilize ko yun, may ginagawa po ko yun kasi once na mamatay yung cellphone ko, magiging babalik yung sa dati ng kung anong galaw ng cellphone dito sa video, dito sa aking yung pagka nag-video ka, magalaw talaga. Pero hindi katulad ng ilang video ko na lang siya, para siyang nasa GoPro. Pag naglalakad-lakad siya, slow mo lang siya. Pero pagdating dito sa cellphone ko, yung lang normal, pagka in-edit mo siya, talagang magalaw, nakakahilo, no, malikot. Pero yung naka-stabilize, parang nasa GoPro siya. Pagka in-edit ko po yun. Kaya minsan tama yung mga vlog ko po, maganda ang kuha, hindi siya masyadong malikot, hindi siya nakakahilo, no. Yung isang video na yun, hindi ko na matagal na matay yung cellphone ko, kaya ganun yung video niya, hindi siya na-stabilize. Na-stabilize siya pero hindi siya katulad ng mga ilang video ko na hindi siya nakakahilo. Pero yung isa, dami nag-comment nakakahilo. Ayan, so pagpasensya nyo na po ako. Yung mga vlog ko talagang malikot, ganun. Pero hayain nyo, kaganda ko pa naman yung pag ako nagka-GoPro. Tuwan-tuwa natin mga viewers. Hindi, mga tepo, hindi na nakakahilogin yung mga video. Very good yan, ganun. So, yun, pagtsagaan muna natin itong cellphone ko. Ito nga akong ginagamit talaga buti nga maganda nga yung nito, malinaw yung camera. Kaso nag-against the light minsan. Kaya nakakuha ko ng magandang video pagka medyo pangit yung aking video, so dinidelete yun po. Nagpapanibagong video ulit ako. Pasensya na po kayo sa mga viewers. So maraming salamat pa rin dahil pinapanood nyo yung aking video. So thank you po. Ayan nga, balik ulit tayo dito. Talagang hindi ako makatulog, iniisip ko pa rin yung GMA network na yan. Ay nako, bukas ko sa inyo pag ako nag-edit, lalagay natin yan dito. So yan, yung talagang legit yun. Alright, so abangan nyo na ulit mga tepo, pagtimpla muna ng kape. Alright, good morning mga tepo. Yan, so kukunti pa lang natulog ko. So, anong oras na ako nakatulog kanina madaling araw, mag-alasing ko na. Gawa nga inisip yung yan. So, kanina, pag gising ko ulit,
may comment doon sa aking post ulit na sa school. Pero nireplyan ko doon sa ano, nag-reply ako doon sa comment na yon, sa post ko yon. Tapos nag-ano ulit siya, nag-message ulit siya sa akin. So yun ulit. At yun nga, hinihintay lang yung reply ko kung makikipag-anohan tayo. Pero inaanohan ko pa rin talaga, susubukan ko pa rin na kung talagang totoo yung ano nito. At doon nagtatrabaho sa GMA Network, no, sa mga taga ano nga. So ngayon tumawag kanina si Pisan Ana Halandoni, no, at sinabi ko yon sa kanya na meron sa nag-comment sa akin sa post ko. Tapos nag-message din yun, sabi ni Miss Ana Halandoni, antay lang ako at para titingnan muna at babasahin niya muna yung message kasi sobrang haba talaga. Ayan, nandiyan naman yung antay lang daw ako. So di pa ako nakakapag-reply. Babasahin muna ni Miss Ann Halandoni yung message bago tayo umatak. Kumbaga umatak mag-reply, no, sa message ng ano yung nag-message sa atin, no, yung pangalan niyan. At yung sa ano, basta antay lang natin si Miss Ann Halandoni. So update ko na lang kayo para mabisuhan tayo. Syempre artista siya, di ba? Kaya antay lang natin yung ano niya. May alam din siya sa mga ganyang ano mga ganyang bagay. Kasi ako wala akong alam wala akong alam sa ganyan. Kaya ayun, antay lang tayo. So kukunti pa lang natulog ko. Grabe. Hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nanood lang ako ng mga pelikula nila Big Soto. Ayan. So ang ganda ng panahon ngayon. At may pinuntahan lang si San Ana, no, at nagmamadali kanina kaya naputol yung ano, yung aming pag-uusap. Pero sinend ko na sa kanya, in-screenshot ko nga. Sinend ko sa kanya yung yung message na yon sa atin. Pinabasa ko. So antay lang natin ang reply. So ayan, shout out sa lahat ng mga viewers. Maraming salamat sa mga team. Yan, at ulitin ko ulit kay Ninang May Santos at happy birthday pa sa iyo, Ninang May Santos. So ingat ka po diyan parate. Yan, marami nagmamahal sa iyo, Ninang May Santos. Ingat ka po diyan at kay Ninong Eric J. Corpus. Yan, kay Tita Lucy Ching, kay Kuya Ronald Fabrigas, shout out po sa inyo, at kay Kuya Edwin Di Castro. Yan, mag-ingat-ingat po kayo diyan. At kay Kuya Kitang Ditansi ni Japper Sniper. Ayan, shout out po. Kay Ma'am Pink Rose Honey. So hanggang dito lang ang munang vlog mga tepo, at update ko na lang sa iyo sa susunod kong vlog. So I love you all mga tepo, and bye bye.